Hey everyone, so kamusta? So, ang pag-uusapan natin ngayon is a dual shock conversion. So, reviewin natin tong dual shock conversion na ginawa sa stop ko ulit again is click version 3 na red, ayan, crimson red. And then, going back sa topic is ito, nire-review natin tong dual shock na ginawa sa aking click. By the way, bago ang lahat, syempre, subscribe ka muna ha, para ma-motivate tayong gumawa ng mga videos about sa click. And kung nakaklik ka, and kung gusto mo ng mga content na regarding sa click lang, click 125, so nandito ako sa tamang channel. So, comment ka lang dyan kung ano yung gusto mong pag-usapan natin, basta about sa click. Gagawa natin ng video yan. Okay? So, maraming salamat. So, going back, itong dual shock na to is gawa ni John Grasa. So, syempre, ang unang-unang tanong natin dyan, magkano ba yung nagastos natin? So, yung nagastos ko dito is 3,500 kay John Grasa. Tapos, ikaw yung magdadala ng sarili mong shock. Okay? Ulit, 3,500 plus shock. So, magdadala ka ng sarili mong shock. Kahit anong shock yan, basta pang scooter, kahit mataas man yan, 365 mm to 295 mm, alam ko, kayang gawin ni John Grasa. Yun yung kagandahan din sa kanya. No? Sa iba kasi is, may mga nagko-convert na ang nire-require lang nila is mga pang-Aerox, yung 305 mm lang, and then yung iba naman is standard lang. So, ang kagandahan kay John Grasa, nasa sa'yo yun kung ano yung preferred mong shock. As long as gusto mo, walang problema doon. Basta pang dual shock siya. Okay? So, yon. Then, si John Grasa ay located dito sa San Mateo Rizal, and taga San Mateo lang din ako, kaya sa kanya ako nagpagawa. Then, magaganda naman yung mga reviews sa kanya, yung mga nagpagawa sa kanya, kaya nagpagawa na rin ako. And kung tatanungin nyo naman kung bakit nagpa-dual shock pa ako, hindi pa ba okay yung single shock or yung stock na shock? Syempre, definitely okay na okay yun, okay? Wala akong masasabi doon, goods na goods yun. Pero kasi ako, gusto kong mag-try ng bago or gusto kong matry yung dual shock. And kung tatanungin nyo kasi is, meron akong top box and araw-araw meron akong hinatid, meron akong OBR. So, dalawa kami. Tumitimbang kami ng 100 kilos pataas. So, gusto ko yung mas stable pa and then yung mas kaya yung bigat namin. And madalas din kami nag-long ride sa iba't ibang lugar sa Luzon, Batangas, Pangasinan. So, ibig sabihin, marami kaming dala. So, minsan, pag nagka-camping pa kami, meron pa dito sa taas ng box. So, ibig sabihin, sobrang bigat niya talaga. And then, kung ako, in my personal experience, mas stable talaga yung naka-dual shock kaysa sa yung stock. Pero kung naka-stock ka, okay lang din naman yun. Wala namang problema. Pero in my personal preference, mas gusto ko yung stability ng naka-dual shock. Siyempre, alam naman natin yan. Kung i-compare mo yung isang shock laban sa dalawang shock, siyempre, mas stable yung dalawang shock. Diba? So, yun. So, personal preference na rin. And then, siyempre, kung paano ko ginagamit. So, may OBR ako. So, mabigat lagi yung dala ng motor, basically. Kaya, nagpa-dual shock ako. Nag-try ako ng bago. So yun, hindi naman ako na-disappoint. Okay na okay. Plus maganda pa yung pagkakagawa ni John Grasa. So yung una kong ginamit na siya kung pumunta ako kay John Grasa is pang PCX 160. So wala akong malaging problema doon. Actually, sobrang ganda ng play nung pang PCX na 160. Kaso lang kasi, meron ding cons yun. So yung cons nun, sobrang taas. So nakatingkayad na ako. So hindi naman ako ganun katangkaran. And ako, I think 5'5" yung height ko. So, nakatipto ako doon. Then, isa pang cons nun is kapag naka-center stand is hindi mo na may ikot to, yung gulong. Ito kasi, pinalitan ko na siya ng pang Aerox 305mm. So, naiikot ko pa to. Okay? Pag naka-PCX 160 kayo, ang cons nun is masyadong mataas yung motor. Okay, unang-una. Then, pangalawa is nakalapat na to. Hindi na to may ikot. Okay? So, yun lang naman yung cons nun. Pero kung hindi naman big deal sa inyo yun, pwede yung pang PCX na 160. Then, ito. So, yung pinalit ko, yung stock shock ng Aerox, nirepaint ko lang to ng Samurai na Galaxy Gray. Pero, goods na goods pa naman yung kulay nito. Pero may
Personal preference lang syempre. So, mas gusto ko yung kulay nito. So, para sa akin, mas bagay. Saka para maiba naman. Syempre, common na yung black na shock. So, tinry ko yung bago. Okay? And then, sa gawa naman ni John Grasa, okay na okay. Wala akong masabi. Maganda naman. Pulido naman yung pagkakagawa. Masasabi kong master na master yung ginagawa niya, no? So, tignan nyo naman. Para akong nakastock na swing arm ng Airblade. Ayan, no? Finish siya. So, yung iba kasi is merong mga bukol-bukol dito. Itong gawa ni John Grasa, syempre wala naman perfect. Medyo may konting ganyan siya. Kung papansin nyo. Pero, kung kukumpara nyo naman sa gawa ng iba, ano, is okay na okay ito. Tsaka konti lang, oh. Konting-konti na lang para na siyang stock na swing arm. And then, you know, papansin nyo. Kung nakita nyo, ang ganda niya, oh. Ang ganda ng pagkaka-finish. Ayan, oh. Tapos, ewan ko rin kung nakikita nyo. Pantay po yan. Pantay po yan pag sisilisin nyo. Yan, sinilip ko mabuti yan. And maselan ako sa motor at alam ko kung ano yung pantay sa hindi. Tapos sinukot ko pa to ng metro para lang makasigurado. So yan. So goods na goods siya. So overall, kung tatanungin nyo kung okay ba, goods na goods siya. And then ito pala yung butas na ginawa ni John Grasa. Is medyo malaki to. Kasi katulad na sabi ko, yung una kong gamit is PCX 160. Stock na PCX 160 shock. Kaya medyo malaki to. Pinalitan ko ng pang-Aerox kaya medyo bumuka to ng konti. May uwang. Pero goods na goods siya, hindi naman siya halata. Oh. Kahit maselan kayo, mas satisfied pa rin kayo sa gawa nito. Yan o, goods na goods siya. And then, kung tatanungin nyo kung okay ba to sa LTO, definitely yes po. Okay na okay po siya. Nagpa-register na po ako. And wala naman pong sinabi or hindi naman to sinita, no? Basta maayos naman yung pagkakagawa. And then, ito kasi is magmo-modify sa part ng chassis, no? Dito. Hindi naman siya totally modification. Bubutasan lang siya, doon lang ikakabit tong shock natin, yung pagkakapitan. Tapos, isa rin palang cons nun, ha, para at least alam niyo na rin, yung kay John Grasa is ni-UUP ng konti yung tangke. Okay? Kasi kung hindi i-UUP yung tangke ng konti, walang pagkalalagyan nito. Or hindi maipapasok dito yung shock na to. Yung go-convert. Okay? Konting-konti lang naman, hindi naman nakaka-apekto yun. And then, hindi naman nakaka-apekto sa overall gas consumption. Sa akin, personal experience ko is ganun pa rin naman eh. Parang ganun pa rin sa dati. Kung gaano katagal maubos, ganun pa rin siya. So, konting-konti lang naman kasi. And then, ang gamit naman is rubber mallet. So, hindi kayo makangamba na baka masira or baka mabutas yung tangkay. Okay? So, yun. Goods na goods naman para sa... So, sino ba yung nagbabalak na magpa-convert ng dual shock dyan? Comment nyo naman sa baba. Or kung dual shock kayo, kamusta yung personal experience nyo? Goods na goods ba? So, yun. Ito naman. Wala naman na tayong dapat pag-usapan. Yun lang yung review ko and yung masasabi ko dito sa dual shock conversion. Ayan, titignan nyo. Pogi. So, papansin nyo naman. Saka sa forma nyo, dati wala to eh. Pero ngayon, talagang mas mukhang kompleto. Na-kompleto yung motor. Kasi dati, pag wala to, para siyang nawala ng isang parts. Para sa akin lang naman eh. Pero ito, kung mapansin nyo, kompletong-kompleto na siya. So, yun na. Pogi dito sa kabila. Okay? Again, maraming salamat. And kung hindi ko pa nakasubscribe, subscribe ka naman sa channel ko bilang support. Okay? Maraming salamat!